Good morning, brothers and sisters. Muli si Brother Chito na maghatid sa inyo ng mabuting balita ng Panginoong Yesus, ang mabuting balita ng kaligtasan. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang Panginoong Yesus. Isang pagpalang umaga sa inyong lahat. Samot dalangin ko sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. Sumain niyo ang pagpapala ng Diyos Ama, Diyos Anak at ng Espiritu Santo. Sumain niyo ang kapayapaan ng Panginoong Yesus. Bago po ako mag-umpisa, ako po ay mananalangin. Gracious God, we humble approach you today, acknowledging that it is only through your grace and guidance that we can stand before your people. Open our hearts and minds to receive your word and grant us the wisdom and charity to proclaim it faithfully. May our words be a reflection of your truth, and may your Spirit empower us to speak with boldness and love. We pray that your message will resonate in the heart of those gathered here, and that they will be transformed by the power of your word. In Jesus' name, we ask. Amen. So yan po, brothers and sisters, magandang umaga sa inyong lahat, saan man kayo naroroon sa apat na sulok ng daigdig na ito. Kayo man po ay mga OFW or nariyan sa ibang bansa naninirahan, huwag po nating kakalimutan na laging nariyan sa atin ang Diyos, ay laging nakatingin sa lahat ng oras. Sumain niyo ang pagpapala ng Diyos Ama, Diyos Anak at ng Espiritu Santo. Sumain niyo ang kapayapaan ng Panginoong Yesus. Ayan po, so ang ibabahagi ko po sa inyo mga kapatid na mabuting balita ng Panginoong Yesus ay hanguin po natin sa aklat ng Lucas chapter 14 verse 25 hanggang 33. So pakinggan po natin at tunawain po natin kapag ito po ay dumaan sa ating mga wall sa YouTube. Siya nga pala, meron din po akong Sister Shirley YouTube channel. Ayan, ganun din po ang inilalabas din po doon ng mga video. At meron din po tayong FB page, Brother Chito TV. Ayan. At tayong ating profile na Chito Hernandez. So, ayan po. Sumain niyo ang pagpapala ng Panginoong Yesus. Ito po, tutungayan na po natin ang ating Ebanghelyo sa araw na ito or sa video ito. Kaya hanguin po natin dito sa aklat ng Lucas 14:25 hanggang 33. Ang sabi po dito, sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, hindi maaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sariling niyang buhay, nang higit sa akin. Ang sinumang hindi nagpapasan ng sariling krus at sumusunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo'y nagbabalak magtayo ng tore, hindi ba uupo muna siya at tatantiyahin ang magugugol para malaman kung may sapat siyang salaping may pagpapatapos niyon. Baka mailagay ang mga pundasyon, ngunit hindi naman mapatapos. Sayang, puputyain ng lahat ng makakikita nito. Sasabihin nila, nagsimulang magtayo ang taong ito, pero hindi na ipatapos. O sinong hari na makikipagdigma sa kapwa-hari ang hindi muna maupo at pag-aaralang mabuti
kung ang 10,000 niyang kawal ay maisasagupa sa kalaban na may 20,000 tauhan. At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban, ay magsusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo. Gayon din naman, hindi maaring maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay. Yan po mga kapatid, ang mabuting balita ng kaligtasan, ang mabuting balita ng Panginoong Hesus. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang Panginoong Hesus. Ayan po, so kaya po ito madalas nating inihahatid po sa inyo sapagkat panahon na po upang tayo po ay maglinis-linis ng ating sarili. Linisin na po natin ang ating pagkatao na ito po yung nagpapahamak sa atin. Alisin na natin at itaboy na natin ang lumang buhay. Ayan, magbago na po tayo. Kaya nga yung tinutunghayan po natin dito, ang sabi po dito, gayon din naman, hindi maaring maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay. Ayan. Kaya nga po, kung hindi po natin tatalikdan ang lahat sa buhay natin, kapag sinabi pong lahat, ito po yung mga kinahumalingan po natin. Ayan, hindi po yun literal na mga anak, asawa, kapatid. Hindi po yun. Yan po yung mga bagay na kinahuhumalingan po ng lumang buhay natin. Ayan po yung mga pita ng laman na dapat nating itakwil na sa buhay natin. Katulad nung pag-aalala sa buhay. Na dapat isangguni po natin ang lahat ng pangailangan natin sa Diyos, pangailangan natin sa buhay, at isangguni natin sa Diyos. At siya po ang magkakaloob nun sa atin, at siya ang gagawa ng paraan upang may pagkaloob sa atin kung nararapat pong ipagkaloob sa atin. Ayan. Kaya maliban po na baguhin po natin yung pamumuhay natin, ay hindi po tayo mapaghaharian ng Diyos. Kaya nga ang sabi nga ng Panginoong Hesus sa aklat ng Juan chapter 3, ang sabi niya dito, basahin po natin dito sa aklat ng Juan chapter 3. Ayan. Ayan, ang sabi ng Panginoong Hesus dito sa aklat ng Juan chapter 3, verse 3 to the following. Ang sabi dito, sinasabi ko sa inyo, maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Ayan, kaya nga po maliban po na itakwil po natin yung lumang buhay, yan po yung tinutukoy dito na maliban po na tayo ipanganak ng muli, ay hindi po tayo paghaharian ng Diyos. Sapagkat maniwala po kayo at sa hindi, yung lumang buhay po natin ay malayo po tayo sa Diyos. Ayan po yung buhay po natin yan, na lumang buhay na yan, yan po yung minana natin. Mula pa doon sa unang tao, nung nagkasala, sa lahat ng tao ay nagkasala. Kaya yan po yung nangyayari sa atin. Kaya sinasabi po dito, na sinasabi ko sa inyo, maliban na ipanganak ng muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. So ano po bang ibig sabihin na mapagharian na ipanganak ng muli ang isang tao? Maliban na ipanganak ng muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Sapagkat yung lumang buhay po natin, mga brothers and sisters, yan po ay puno ng kasalanan po yan. Wala pong natitirang malinis dyan sa pagkatao natin iyan, yung lumang pamumuhay natin. Sapagkat nung nagkasala ang unang tao na si Adan, kasama po tayo nagkasala hanggang sa panahon ni Moises. Yung mga ninuno natin, kasama lahat tayong nagkakasala dyan.
Kaya maliban po tayo ay ipanganak ng muli, ay hindi po tayo paghaharian ng Diyos. So ano po bang ibig sabihin ng ipanganak ng muli? Ayan. So tuloy po natin. Ang sabi dito, ayan. Ang sabi dito, sinasabi ko sa inyo, ani Jesus, maliban na ang tao'y ipanganak sa tubig at sa espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Ayan. Hindi siya paghaharian ng Diyos maliban na ang tao ay ipanganak sa tubig at sa espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Ibig sabihin, maliban na tayo ay mabautismuhan ng tubig at ng espiritu, hindi po tayo paghaharian ng Diyos. Actually, nabautismuhan na tayo. Nung nagbautismo po si Juan Bautista, ay kasama rin po tayong nabautismuhan noon. Kaya nga ang sabi dito ng Panginoong Yesus sa aklat, ay ang sabi nga ni Juan Bautista nung siya ay nagbabautismo, basahin po natin dito sa aklat ng Mateo na ang sabi niya rito, sa aklat ng Mateo chapter 3 verse 11. Ang sabi ni ni Juan Bautista sa verse 11, binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang tanda ng pagsisisi ninyo't pagtalikod sa inyong mga kasalanan. Ngunit ang dumarating na kasunod ko ang magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya'y makapangyarihan kaysa akin, hindi ako karapat-dapat kahit tagadala ng kanyang pangyapak. Hawak niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin niya sa kamalig ang trigo. Ngunit ang ipay susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman. Ayan po. Kapag hindi po tayo nagbagong buhay, tayo po ay matutulad po dito sa ipa ng trigo. Nasusunugin po tayo sa apoy na hindi mamamatay kailanman. Kaya nga ang sabi po dito ni Juan Bautista, binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang tanda ng inyong pagsisisi at pagtalikod sa inyong mga kasalanan. So ayan po yung dapat nating gawin. Maliban na tayo ay may panganak ng muli at mabautismuhan sa Espiritu, hindi po tayo paghaharian ng Diyos. Sapagkat ang ipinanganak sa laman ay laman. Ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Kaya kailangan, ayan po yung isang bautismo na kailangan nating matanggap. Yung pagbabautismo espiritual. Maliban po na tayo ay mabautismuhan ng Espiritu, ay hindi po tayo mapaghaharian ng Diyos. Meaning to say, hindi po tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan at hindi po tayo makapapasok sa pangako sa atin na bagong lupa, bagong langit at bagong Jerusalem. Kaya nga sinasabi ng Panginoong Yesus, ang sabi niya dito, sinasabi ko sa inyo, maliban na ipanganak ng muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. So maliban po natalikdan natin yung buhay natin, yung lumang buhay, hindi po tayo paghaharian ng Diyos. So ano bang ibig sabihin nito? Na maliban na ipanganak ng muli, ay hindi paghaharian ng Diyos. Tuloy natin dito sa 6. Ang sabi dito, ang ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo, lahat ay kailangang ipanganak ng muli. Ayan. Ano po bang ibig sabihin ng ipanganak ng muli? Yung lumang buhay po natin, maliban na talikdan po natin yan,
maliban na iwaksi po natin ang lumang buhay natin, maliban na kalimutan po natin ang lumang buhay natin, ang pagkatao natin, hindi po tayo mapaghaharian ng Diyos. Ayan po ang lagi nating tatandaan upang hindi po masyadong mataas yung tiwala natin tungkol sa pananampalataya. Hindi pa nga po dapat tayo magbagong buhay. Yan po ang ibig sabihin noon. Hindi isang beses ka lang nakapakinig ng salita ng Diyos, feeling na natin, banal na tayo. Hindi po ganun kadali ang maging alagad ng Panginoon. Sapagkat kailangan natin magdanas o danasin itong mga hinihiling ng Panginoon. Kaya nga sabi niya doon sa Ebanghelyo natin, hindi maaaring maging alagad ko ang umiibig sa kanyang ama, ina, mga kapatid na babae, lalaki, at gayon din sa kanyang sarili ng higit sa akin. So kailangan itakwil po natin yung lumang buhay na yan. Bago tayo magmalaki or bago tayo mag-isip na sumasa atin o pinaghaharian na tayo ng Diyos. Marami po kasi sa atin makapakinig na ng salita, feeling banal na. Tapos balik na naman doon sa lumang buhay. Wala. So, ayan. Kaya nga sabi ng Panginoong Hesus, gayon din naman, hindi maaring maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay. Hindi maaring maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay. Tapos nakapakinig lang tayo ng salita ng Diyos, feeling banal na tayo. Yung sarili natin, hindi natin binabago. Naandun pa rin yung mga gawa natin. Yung mga kalokohan sa buhay. Lahat po yung kailangan pong linisin natin yan. Kaya nga sabi nga dito sa aklat ng Revelation chapter 22 verse 14, blessed are they that do keep commandments, that they may have right to the tree of life, and may enter in through the gate in the city. Ayan po, kaya nga sabi sa Tagalog, mapalad ang naglilinis ng kanilang kasuotan sapagkat bibigyan sila ng karapatang pumasok sa lungsod at kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay. Pero kung hindi po tayo naglilinis ng ating kasuotan, hindi po natin sinusunod ang utos ng Panginoon, hindi po tayo makapapasok at hindi po tayo paghaharian ng Diyos. Yan po ang lagi nating tatandaan. Kaya huwag tayong masyadong nakakikinig lang tayo ng salita ng Diyos. Kala feeling banal na tayo. Magpakumbaba po tayo. Hanapin natin ang katotohanan. Hanapin natin kung paano tayo mapaghaharian ng Diyos. Kaya nga, sabi nga ng Panginoong Hesus, hindi maaring maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay. So kung hindi po natin tatalikdan yung lumang pamumuhay natin, yung dating sinungaling ka, gayon pa rin ngayon, sinungaling ka pa rin kapatid, mag-isip ka na. Yung dating manluloko ka, ngayon manluloko ka pa rin, kapatid, mag-isip ka na. Lahat ng sa buhay kailangan talikdan. Kailangan mamuhay tayo ng panibagong buhay. Kaya nga sabi dito sa aklat ng Juan, maliban na tayo'y ipanganak sa espiritu at sa tubig,
ay hindi tayo paghaharian ng Diyos maliban na tayo ipanganak ng muli. Kasi dapat, kapag ipinanganak po tayong muli, ibig sabihin kapag tayo po ay nabautismuhan ng Espiritu, katulad nung sinasabi ni Juan Bautista, na ang Panginoong Hesus ang magbabautismo ng Espiritu Santo. Maliban po na mabautismuhan tayo noon, hindi po tayo paghaharian ng Diyos. Anong ibig sabihin nun? Kasi ang Espiritu po ang siyang magtuturo sa atin ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ng Panginoong Hesus. Kaya hindi po tayo maliligaw dito. Pero maliban po na iyan ay sumaatin, hindi po tayo paghaharian ng Diyos. Maliban na tayo ipanganak sa Espiritu, ay hindi po tayo paghaharian ng Diyos. Sapagkat yung buhay po natin, yan po ay punong-puno ng kasalanan, yan po ay makalaman. Akala lang natin malinis tayo. Hindi po. Lahat ng tao, walang matuwid, walang nakakakilala sa Diyos. Nandito po yan sa aklat ng Roma. Ayan napakabuti ng Diyos. Ang sabi dito ni Apostol San Pablo, sabi niya, ano nga tayo bang mga Hudyo ay nakalalamang sa mga Hintil? Hindi. Ano ba yung mga Hintil? Although yung mga Hudyo, yun yung malapit sa Diyos nung kapanahunan. Ang mga Hintil talagang walang kinikilalang Diyos ang mga Hintil. Kaya sabi ni Apostol San Pablo, ano nga tayo ba'y mga Hudyo ay nakalalaman sa mga Hintil? Hindi. Sapagkat napatunayan namin na nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan ang lahat ng tao, maging Hudyo o Grego. Ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakauunawa, walang humahanap sa Diyos. Ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Kita nyo mga kapatid? Ayan po yung lumang buhay natin. Kaya maliban po na iwanan natin yung lumang buhay na yan, hindi po tayo paghaharian ng Diyos. Ayan po ang katotohanan. Kaya huwag po tayong magmalaki na tayo'y nakikinig ng salita ng Diyos, ngunit hindi naman natin isinasagawa. Hindi naman natin nililinis yung pamumuhay natin. Hindi naman natin tinatakwil yung lumang pagkatao natin. Na andyan pa rin. Nananahan pa rin sa atin. Yung pagiging sinungaling, ayan talagang higit na dapat nating itakwil yan, yung pagiging sinungaling. At alam nyo kung saan pupunta ang sinungaling? Sa apoy ng impyerno. Pakinggan po natin dito sa aklat ng Revelation, chapter 21, na natin kung saan pupunta ang sinungaling. Kaya maliban po na yan, hindi natin itakwil yung pamumuhay na yan, yung pagiging sinungaling. Pakinggan po ninyo kung saan tayo dadamputin. Ito po ang sabi dito. Sa aklat ng Revelation 21, verse 21, chapter 21, verse 8. Subalit managim ang kasasapitan ng mga duwag, mga taksil. Ayan po yung mga duwag. Ito po yung ayaw iwanan yung lumang buhay. Ito po yung ayaw iwanan yung pagiging sinungaling, ayaw iwanan yung pagiging ipokrita, ayaw iwanan yung pagiging magnanakaw, ayaw iwanan ng pag-iisip ng masama. Ito yung mga taong ayaw iwanan yung paghuhusga sa kanyang kapatid. Lahat ng karumihan na yan, kapatid, kapag hindi po natin iwanan yan, ito po ang kahihinatnan po natin. Pakinggan po ninyo dito sa aklat ng Revelation chapter 21 verse 8.
Subalit malagim ang kasasapitan ng mga duwag, mga taksil, mga nagpasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan, mga mamamatay tao, mga mapakiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at lahat ng sinungaling. Sila'y ibubulig sa lawa na naglalagablab na asupre, na siyang pangalawang kamatayan. Lahat ng sinungaling, kapatid. Kaya kung hanggang ngayon nasa ilalim ka pa rin ng kapangyarihan ng kasinungalingan, kapatid, kahit yan na lang ang nag-iisa sa buhay na lumang buhay mo, yung kasinungalingan, hindi ka pa rin makapapasok sa kaharian ng langit, sapagkat doon ka papasok sa naglalagablab na asupre. Ayan po yung mahirap sa atin. Ayaw po nating talikdan ng kasinungalingan, ayaw po nating talikdan yung pagkukunwari, ayaw po nating talikdan yung paghatol sa ating kapwa. Napakabilis ng bibig natin humatol sa ating kapwa. Pero ang sarili natin, hindi natin nakikita yung karumihan natin. So maliban po na tayo'y magbago dyan, maliban na itakwil natin yung pamumuhay na iyan, hindi po tayo mapaghaharian ng Diyos. Kaya kailangan itakwil natin yung lumang buhay. Ayan. Sapagkat kung mananatili po yan sa buhay natin, ang lahat ng karumihan na yan, kasinungalingan, puot, galit, inggit, ayan pa, yung inggit na iyan, yung mga kalukuhan natin, di ba? Hanggang ngayon, loko-loko pa rin tayo. Anong inaasahan nating buhay? Sa impyerno. Kaya maliban po baguhin natin ang pamumuhay natin iyan, mapanghinala, mapanghusga, mamamatay tao, mangkukulam, wala pong pag-asa yan. Kaya magpakasaya po kayo mga kapatid. Kung ayaw ninyo magbago, ayaw ninyong baguhin yung pamumuhay ninyo, well, magpakasaya po kayo. Kung yan ang talagang hinahangad ninyong buhay. Kung ayaw ninyong mapunta doon sa bagong lupa, bagong langit at bagong Jerusalem, magpakasaya kayo sa lumang buhay ninyo kung ayaw ninyong magbago. Pero kung gusto ninyong sumunod sa Panginoon, talikdan natin ang lahat sa buhay natin. Lahat ng mga kinagisnan natin. Baguhin po natin. Napakadali po kung tutusin. Hingi lamang po tayo ng tulong sa Panginoon. Unti-unti na tayong babaguhin yan. Hindi po biglaan, sapagkat ayaw din ng Panginoon noon. Unti-unti mararamdaman mo na lang, binabago ka ng Panginoon. At naandun ka na sa ngayon, paunti-unti binabago ang buhay mo. Naaalis na yung pagiging chismosa mo, pagiging chismoso mo. Naaalis na yung pagiging sinungaling mo. Naaalis na yung paghatol mo sa iyong kapatid na grabe kong humatol. Hindi mo nga alam ang kalooban ng ating kapatid na hatulan mo na kaagad. Maliban po na itakwil natin yan, hindi po tayo mapaghaharian ng Diyos. Yung puot, yung galit, makita mo lamang yung kagalit mo, na andyan na, lumalabas na yung pagiging magaspang ng pagkatao natin, yung baho ng pagkatao natin. Malalaman po yan yung pagkatao natin kapag nakikita natin yung kagalit natin, kung ano-anong mga ginagawa natin. Ayan po yung sign na may puot ka sa iyong kapwa. Yan po yung palatandaan na may galit tayo sa ating kapwa. Maliban po na itakwil po natin ang galit na iyan, hindi po tayo paghaharian ng Diyos. Kaya nga, ang sabi nga dito sa tinunghayan natin, ayan, ang sabi dito, hindi maaring maging alagad ko ang sino man kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay. So kung hindi po tayo yan, hindi natin tatalikdan yan, ang lahat ng yan, ng karumihan natin.
yung kasamaan ng buhay na lumang buhay natin, kung hindi po natin yung papalitan ng panibagong buhay, walang-wala po tayo, hindi po tayo maaring maging alagad ng Panginoong Hesus. Sayang lamang po, nakikinig tayo ng kanyang salita, pero hindi naman natin isinasabuhay. Ganun pa rin araw-araw yung pamumuhay natin. Ano ang pakinabang natin yan, kapatid? Mag-isip-isip ka. Para kang nag-aaral. Halimbawa, dito sa sanlibutan ito, nag-aaral ka as a teacher. Paano mo ma-achieve at a teacher kung hindi mo pinag-aaralan yung mga bagay na magdadala sa'yo as a teacher o magtuturo sa'yo as a teacher? Ganyan din po sa pamumuhay espiritual. Makinig ka lang ng makinig, hindi mo naman pinag-aaralan yung mga bagay na magdadala sa'yo as a Christian o as a tagasunod ng Panginoon. So walang kabuluhan po. Kahit tayo makinig oras-oras, minuminuto, makinig ng salita ng Diyos, kung hindi naman natin isinasabuhay, hindi naman natin ginaganap, useless. Wala tayong pakinabang. Maliban na patlikdan natin ang lahat ng karumihan sa buhay natin, walang-walang po tayo pakinabang sa Panginoon. At hindi po tayo maaaring maging alagad. Kaya nga sabi ng Panginoong Hesus, hindi maaaring maging alagad ko kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay. Ayan. Kaya ang tinutukoy po dito, yung lumang buhay natin, maliban po na tayo ipanganak sa Espiritu, ay hindi po tayo maaaring maging alagad ng Panginoon. Ayan. Kaya dalawang uri po ang dapat nating itakwil na sa pamumuhay natin. At dalawang uri po kasi ang hinihiling ng Panginoong Hesus na dapat nating itakwil sa pamumuhay natin. Unang-una, ang sabi dito, ang pagtalikod sa lumang buhay. Ano bang ibig sabihin nito, pagtalikod sa lumang buhay, which is ito po ngayon yung topic natin. Ang pangalawa ay ang pag-uusig, kapighatian at ang mga pagsubok sa buhay. Yan po yung daranasin upang tayo maging alagad ng Panginoong Hesus. Kaya kung ikaw ay hindi nagdaranas ng mga ganito, kapatid, wala po tayo. Hindi po natin kilala ang Diyos. At hindi po tayo mapaghaharian ng Diyos. Ayan, kapag hindi natin tinalikdan yung lumang buhay natin, nako, wala Dasal tayo ng dasal, napakahaba pa kung tayo ay magdasal, inaabot tayo ng 1 oras, kalahating oras. Pero pagkatapos ng pagdarasal natin, naandyan pa rin, babalik na naman yung lumang buhay. Kapatid, ano ang kabuluhan ng pagdadasal natin? Wala. Kung babalikan na naman natin yung lumang buhay natin, babalik na naman tayo doon sa pang-aalipusta, sa panglalait, sa galit, puot, hinanakit. Kapatid, pagkatapos nating magdasal, babalikan natin yung mga buhay na yan, yung mga bagay na yan. Walang mangyayari sa pagdarasal natin. Hindi tayo pakikinggan ng Diyos. Kahit maghapon, magdamag tayong magdasal, hindi tayo pakikinggan ng Diyos kung hindi natin itatakwil yung lumang buhay natin. Nagdasal ka nga, maghapon o isang araw. Pagkatapos mong magdasal, binalikan mo ngayon yung pagiging chismoso mo, pagiging chismosa mo. Panglalait, mapanghusga. Ano ang kabuluhan? Anong nagawa nating kabuluhan? Kumbaga sa kalabaw, pinaliguan ka na
Dahil sa maghapon kang nagdasal, nanalangin sa Panginoon, ngunit lumublob ka uli sa putikan. Paano ka magiging malinis doon, mga kapatid? Dapat huwag ka nang lulublob uli sa putikan. Anong ibig sabihin nun? Huwag na natin babalikan yung lumang buhay natin. Huwag na natin babalikan yung panglalait natin. Huwag na natin babalikan yung pagiging sinungaling natin, yung galit natin, yung puot sa kapwa. Huwag na po natin babalikan. Itakwil na po natin yan. Ilagay natin sa basurahan para pagka dumating yung dump truck, masama doon sa sunugan. Mauna na sa impyerno yung kasalanan na yan. Masusunog yan doon eh. Ang mahirap sa atin tapos natin magdasal, 1 oras, 2 oras. Pagkatapos, babalikan natin yung lumang buhay. Walang kabuluhan po yung dasal natin yun. Hindi tayo pakikinggan ng Panginoon. Kaya nga po tayo nagdarasal sa Panginoon upang mabago po yung pamumuhay natin. Magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan at mabago yung pamumuhay natin. Yan po, kaya po tayo nagdarasal Kaya po tayo nakikinig ng salita ng Diyos upang mabago yung pamumuhay natin. Hindi po tayo nakikinig ng salita ng Diyos upang magyabang lamang. Hindi po tayo nakikinig ng salita ng Diyos upang gawin lamang natin itong tawag dito, what did you call that? Yung dahilan o gagawin nating pastime ang salita ng Diyos. Kapatid, walang kabuluhan yan kung ganyan ang gagawin natin. Kailangan kapag nakinig tayo ng salita ng Diyos, isabuhay natin, gawin natin, at yan po ay unti-unti tayong mababago. Tutulungan tayo ng Panginoon na baguhin ang lahat ng iyan. Kaya nga sabi ng Panginoong Hesus dito sa aklat ng Juan chapter 15, nalinis na kayo sa pamamagitan ng salita ko. Manatili kayo sa akin at ako'y mananatili sa inyo. Pero pagkatapos natin makinig ng salita ng Panginoon, nandun na naman tayo sa tsismisan, nandun na naman tayo sa pagsisinungaling, nandun na naman tayo sa galit, sa puot, hinanakit. Kapatid, wala. Anong pakinabang? Kaya nga sabi nga ng Panginoong Hesus dito sa aklat ng Juan chapter 15, nalinis na kayo sa pamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Papunta natin para ang sabi ng Panginoong Hesus dito sa aklat ng Juan chapter 15 verse 4, chapter 15 verse 3. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Di ba? Hindi makikinig tayo ng salita ng Diyos. Akala natin makikinig tayo, pang pastime lang natin. Hindi po, kaya po tayo nakikinig ng salita ng Diyos upang mabago po ang buhay natin, malinis natin yung pamumuhay natin. Hindi po tayo nakikinig ng salita ng Diyos upang mag-pastime lang, upang mag-display lang, upang sabihin na tayo'y banal. Kaya tayo nakikinig ng salita ng Diyos para tayo mabago. Ayan po ang dahilan niyan, kaya nakikinig hindi yun. Kaya tayo nagdarasal upang tulungan niya tayo na magbagong buhay. Kaya tayo nagdarasal upang mabago, malinis ang pamumuhay natin. Yan po ang dahilan yan. Hindi nagdarasal ka nga ng 1 oras, 2 oras. Pagkatapos mo naman nagdasal, dadamputin mo muli yung lumang buhay mo. Kapatid, anong pakinabang natin doon? Wala. Kailangan po kapag nakinig tayo ng salita ng Diyos, isabuhay po natin. Pakinggan natin, ituloy natin. Kaya nga sabi dito ng Panginoong Hesus sa aklat ng Juan chapter 15, ang sabi niya, nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sinumang hindi nananatili nakakabit sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin.
Ayan. Pagkatapos ng pagdasal natin, balikan na naman natin yung pagsusugal, pagsisinungaling, sa tungit, or kung saan man yung sugal na yan, pagchichismis. Kapatid, sayang yung pagdarasal natin ng isang oras. Sayang yung pakikinig natin ng salita ng Diyos. Kaya nga sinabi ng Panginoong Hesus, nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at ako'y mananatili sa inyo. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa puno at hindi makapamumunga ang sangang hiwalay sa puno. Gayon din naman tayo. Hindi tayo makapamumunga kung tayo'y hiwalay sa Panginoon. Kaya dapat manatili po tayo sa Kanya. Hindi yung pagkatapos nating magdasal dadamputin na naman natin yung pagiging chismosa, tulis nguso na naman. Parang bangus na naman. Kapatid, sinasabi ko po sa inyo ito dahil mahal kayo ng Diyos. Nais ng Diyos na tayong lahat ay maligtas, hindi po mapahamak. Ayaw ng Diyos na tayo'y mapahamak dahil sa ating kasamaan. Ang nais niya tayo'y maligtas. Kaya nga sabi ng Panginoong Hesus dito sa Aklat ng Juan chapter 3, ang sabi dito, ito kabisado na natin ito Di ba? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Ang sabi dito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Ayan po ang nais ng Diyos, na tayo'y maligtas sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Kaya nga sabi niya dito sa Aklat ng Juan 15:3, nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Diba? Hindi naman sinabi nalinis na kayo sa pakikinig ninyo. Mabuti sana kung sinabi nalinis na kayo sa pakikinig ninyo ng salita ko. Hindi nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Ayan. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Hindi naman sinabi nalinis na kayo sa pakikinig ng salita. Hindi naman sinabi nalinis na kayo sa pamamagitan ng inyong pagdarasal. Wala sinabi ang Biblia. Kung hindi, ang sinabi niya, nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Sinabi ko sa inyo. Ano ba ang mga salitang iyon? Ano ba yung salita na sinabi ng Panginoong Hesus? Ituloy natin ang sabi dito. Nalinis na kayo sa pamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Ayan ang sinabi ng Panginoong Hesus. Nalinis na kayo ng salitang sinabi ko na sa inyo. Manatili kayo sa akin at ako'y mananatili sa inyo. Hindi, pagkatapos mo nakinig ng salita ng Diyos nanatili ka ba? Hindi Binalikan mo ka mo, nanatili ka doon sa lumang buhay mo. Doon sa pagiging sinungaling mo, doon sa pagiging chismoso mo, sa pagiging chismosa mo. Binalikan mo ulit. Paano ka nakapanatili sa Panginoon? Wala. Useless yung pakikinig natin. Kaya manatili po tayo mga kapatid. Kaya nga sabi dito sa Revelation blessed are they that do His commandment. Sumusunod, sabi niya. Mapalad ang mga sumusunod, gumagawa ng aking mga utos.
Blessed are they that do His commandment, that they will have right to the tree of life, and may enter in the truth the gate into the city. Paano tayo makaka-enter doon sa city na yun kung tayo'y marumi? Kaya nga sabi sa Tagalog, mapalad ang naglilinis ng kanilang kasuotan sapagkat bibigyan sila ng karapatang pumasok sa lungsod at kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay. Di ba? Paano tayo mabibigyan yan? Paano tayo makakakain kung hindi natin sinusunod, hindi natin ginagawa yung mga utos ng Panginoon? Ang utos niyan, sabi niya, nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Akala po kasi natin, kapag nakinig tayo ng salita ng Panginoon, mapaghaharian na agad tayo ng Diyos. Hindi po ganun kadali. Kailangan gawin natin. Kaya nga sabi niya, these are they that do His commandment. Mapalad ang mga gumagawa at tumutupad ng kanyang mga utos. Hindi naman sinabi mapalad ang nananalangin sa pangalan ko. Hindi naman sinabi mapalad ang mga nakikinig. Di ba? Mapalad ang nakikinig kung isinasabuhay, isinasagawa yung napapakinggan. Sana po ay naunawaan po ninyo ang mabuting balitang ito. Kaya dapat talikdan na po natin yung lumang buhay natin. Pagtalikod po sa lumang buhay natin, yan po ang kaganapan. Dahil kung tatalikdan po natin yung lumang buhay natin, ibig sabihin nananatili po tayo sa Panginoon. Kasi yan yung utos niya eh. Yan yung utos niya na sinabi niya dito. Blessed are they that do His commandment. Mapalad ang mga tumutupad o gumagawa ng aking mga utos, that they may have right to the tree of life, at bibigyan sila ng karapatan doon sa bunga ng punong kahoy ng buhay, and may enter in through the gates in the city. Papapasukin po tayo doon sa banal na lungsod. Pero kung tayo po ay tagapakinig lamang, hindi natin isinasagawang iniuutos ng Panginoon, paano tayo mapaghaharian ng Diyos niyan? Paano tayo makapapasok doon sa syudad ng sa lungsod? At naroon yung puno ng kahoy na nagbibigay buhay. At nandun yung puno ng buhay. So, bali wala po mga kapatid. Yung mga ginagawa natin na pagdarasal natin, pakikinig natin ng salita ng Diyos, pagkatapos binabalikan natin yung lumang buhay natin, wala po tayong mapapakinabangan doon. Kaya nga dapat talikdan natin ang lahat sa buhay natin. Kaya nga sabi ng Panginoong Hesus dito sa ating ebanghelyo, ang sabi niya, dito, gayon din naman hindi maaring maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay. Napapanahon na po kasi, kaya ito po yung mga bagay ang nais na iparating sa inyo ng Panginoon. Sapagkat kung matatandaan ninyo yung sinabi ng Panginoong Diyos Ama doon sa aklat ng
sa aklat ng Isaiah, chapter 42, verse 9, if I'm not mistaken. Tingnan natin, ito yung sabi dito ng Panginoon sa aklat ng Isaiah, ayan, 42. Ayan. Kaya sabi dito ng Panginoong Hesus sa aklat ng Isaiah chapter 42 verse 9, I'm not mistaken. O yan, chapter verse 9 nga. Ang mga hula ko ay natupad na. Mga bagong bagay ang isasaysay ko bago pa mangyari. Isasaysay ko ngayon bago pa mangyari. Ayan po, kaya mga bagong bagay. Kaya maliban po na ito po ay mapakinggan po ninyo, yung mga bagong bagay na ito na isinasaysay ko po ngayon, ang nais iparating sa inyo ng Panginoon na pagbabagong buhay, pagtalikod natin sa lumang buhay natin, pagtakwil natin sa lumang buhay natin, maliban po na mangyari yan sa buhay natin, hindi po tayo paghaharian ng Diyos. Yan pong lagi nating tatandaan. Kaya ito yung mga bagay na dapat na mahiparating sa inyo ngayon. Sapagkat napapanahon na po, nalalapad na po yung pagbabalik ng Panginoon, baka madatnan po tayo na hindi pa tayo nakapaglilinis ng ating pamumuhay. Ayan po, hindi po tayo tatanggapin. Sayang po. Ngunit kung isa sa buhay po ninyo, yung inyong mga halimbawa, okay, sabihin na natin na magdarasal tayo. Isa buhay po natin yan. At saka huwag tayong gagamit ng mga napakahabang pagdarasal. Tama na yung sabihin natin kung ano yung nasa puso natin. Hindi kung ano-ano mga pasakalye yung gagawin natin. Alam niyo yung turo ng Panginoon na pagdarasal, dapat yun lamang po. Kaya nga dito nababata yung sabi ng Panginoon, these are they that do His commandments. Mapalad ang mga tumutupad o gumagawa ng aking mga utos. Bakit? That they may have right to the tree of life. Kaya tayo mapalad. Dahil makakakain tayo ng buhay ng punong kahoy na nagbibigay buhay, ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay. Kaya mapalad yung mga tumutupad, sumusunod sa kalooban, sa mga utos ng Panginoon. Kaya ito po ang nais na iparating sa atin ng Panginoon na mga bagay na ito. Sapagkat kung wala pong magpapahayag nito, kawawa po tayo. Lilisan na lamang po tayo sa daigdig na ito nang walang mangyayari. Well, afgan na lang. Kung talagang hindi naman tayo gumawa ng kasuklam-suklam sa daigdig na ito. Pero kung tayo may mga ginawa na kasuklam-suklam sa Diyos, eh kailangan natin talagang magbagong buhay. Kailangan natin itakwil yung lumang pamumuhay natin. Harapin natin yung bagong buhay. Kaya nga sabi dito sa Isaiah, ang mga hula ko ay natupad na. Mga bagong bagay ang isasaysay ko ngayon bago pa mangyari. Ayan, kasi yung sa lumang tipan po, nangyari na po yun eh. Pero ang lahat ng sinabi rito, nakalagay dito sa mga sulat ng mga propeta, or mula pa doon kay Moises hanggang sa sulat ng mga propeta, yan po ang lahat ng iyan naganap na. Meaning to say,
anuman ang parusa ng mga kasalanan ng tao, ang lahat ng iyan ay nakahanda na kung tayo ay magpapatuloy sa paggawa ng kasalanan. Nakahanda na po lahat ng iyan. Kumbaga sa computer naka-encode na yan. Kumbaga ano na lang natin, kumbaga sa presentation, kung magpe-present tayo, ipupush na lang. Parang sa sa projector, ipupush na lang natin yan para makita ng tao. Ngayon, ganyan din naman. Ang lahat ng iyon, kung tayo po ay magkakasala at hindi magbabagong buhay at haharapin pa rin natin yung lumang buhay natin, makikita na lang natin sa pamumuhay natin na tayo'y talagang naandun yung ating pagpipighati. Kaya nakahanda na po yan, ang lahat ng yan. Kung hindi po tayo mananalig at manampalataya sa Panginoon, napakarami po natin dapat gawin upang tayo'y sumunod sa Panginoon. Malalaman lamang po natin yan kung itatakwil po natin yung lumang buhay natin. Napakarami po. Pero habang tayo ay sumusunod sa utos ng Panginoong Jesus, gumagaan at gumagaan yung pamumuhay natin, mga kapatid. Although yung nandoon nga yung mga pagsubok, kaya nga po yan yung dapat nating papagtagumpayan. Yung una, pagtalikod natin sa lumang buhay natin. Ang pangalawa, yung mga pag-uusig, kapighatian, at ang mga pagsubok sa buhay. Ayan yung pagdaranasan po natin kung tayo po ay nagnanais na maglingkod sa Panginoon. Daranasin po natin yan. Pag-uusig, lalong-lalo na. Sapagkat ang unang uusig po sa atin yan, yung mga kamag-anak natin, yung mga kaibigan natin, yung mga kakilala natin, yan po yung unang uusig sa atin yan. Hahatakin tayo niyan pababa parang parang talangka, crab. Kasi yan yung utak ng daigdig na ito ng mga taga-sanlibutan, crab mentality. Yan po yan. Kapag nakikita nilang nais mo, kasi ginagawa yan ni Satanas kapag nakikita kasi ni Satanas na medyo papunta na sa matuwid na pamumuhay ang isang tao, galit na galit yan. Ayaw yan na maging matuwid ang isang tao. Gusto niya na mapunta sa kanya. Kasi maraming inaalok yan sa Satanas. Kaya dapat mag-ingat po tayo, mga kapatid. Dapat natin baguhin yung pamumuhay natin. Sapagkat kung hindi po natin babaguhin yan, wala. Ngayon, ayan naman ang paalala ko sa inyo, kung tayo ay nagnanais. Ito nga yung sinasabi dito ng Panginoon, kailangan na magtiis tayo sa mga bagay na yan upang madampasan natin. Magtiis tayo ng mga hirap, pagsubok, kung talagang tayo'y nagnanais na makasunod o maging alagad ng Panginoon. Pero huwag natin alalahanin yan sapagkat manalig lamang po tayo sa Panginoon, tutulungan niya po tayo. Hindi po magtatagumpay ang masama, walang masamang nagtatagumpay. Unti-unti yan babaguhin yung pamumuhay natin hanggang sa isang araw magigising ka na lamang, magaling ka nang magpahayag ng salita ng Diyos. Ba't hindi po ikaw ang nagpapahayag noon? Ginagamit ka ng Panginoon at ang Espiritu na sumasa iyo, yan po yung nagsasalita noon. Sa pamamagitan ko po, halimbawa ako nagsasalita, sa pamamagitan ko sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, kaya nasasabi ko po sa inyo ang katotohanan. Kasi ako tao lamang po ako pwede akong magsinungaling Pero ang Espiritu na nagmumula sa Panginoon na ipinagkaloob niya sa bawat tao na pinagkatiwalaan ng kanyang salita, hindi po yun nagsisinungaling. Totoo ang sinasabi noon. Paano ko nasabi? Di tunghayan natin dito sa aklat ng
Sa aklat ng Juan, chapter 16, verse 13. Ayan, ang sabi dito, ayan, pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan, sapagkat magsasalita siya hindi sa ganang kanyang sarili, sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig, at ipahahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya ako, sapagkat sa akin magmumula ang ipahahayag niya sa inyo. Sa Panginoon mismo. Kaya hindi po ako ang nagsasalita niyan, hindi po ako yung nagkakatang isip lamang yan. Mismo ang Panginoon ang nagsasalita niyan. Kumbaga, kung noong panahon nalalaman ng mga Israelita ang utos ng Diyos sa pamamagitan doon sa tapyas na bato, na nakasulat doon sa tapyas na bato. Ngayon, sa pamamagitan ng Espiritu, nalalaman natin ang salita ng Panginoon at inihahayag ng Panginoon sa inyo sa pamamagitan ko po at ng Espiritu na sumasa akin. Dahil nananahan po yan sa atin tayong mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos, nananahan po yan. Pakinggan natin dito sa aklat ng Juan 14:26. Ayan. Ayan, ang sabi dito. Ngunit ang patnubay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Ayan po, kasing mananahan po ito sa atin na ipinagkaloob ng Panginoong Hesus na Espiritu ng katotohanan, Espiritu Santo, mananahan po sa atin at yan ang magiging kasama natin. Pakinggan natin dito sa aklat ng Juan chapter 14:15 to the following hanggang 17. Ang sabi dito, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Kaya nga, ayan, tutuparin natin ang kanyang mga utos. Kaya nga, di ba, sabi dito sa Revelation, blessed are they that do His commandment. Di ba? Mapalad ang mga gumagawa o tumutupad ng kanyang mga utos. Di ba? Kaya nga, sabi nga dito, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Ano ito? Ito'y ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat hindi siya nakikita ni nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya ay sumasa inyo at nananahan sa inyo. Nananahan po yan. Kaya ang nakakilala lamang po sa Espiritu Santo, sa Espiritu ng katotohanan, yung pinananahanan po ng Espiritu. Yun po ang makakakilala noon kasi siya po, yung Espiritong ito, ang laging nagtutuwid sa atin kapag minsan gusto nating gumawa ng kabulastugan, gusto nating gumawa ng mali. Siya po yung nagtutuwid, nagpapaalala lagi. Nararanasan ko po yan at mararanasan po ito ng lahat ng tao na nagnanais na sumunod sa kalooban ng Diyos. Kung tayo'y mananatili sa Panginoon, yan po yung nag-guide sa atin, sa mga taong pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos. Kaya hindi po maaaring magsalita ang nagsasalita ng salita ng Diyos, hindi po maaaring magsinungaling. Maliban na lamang sa hindi talaga authentic, yung legit na nagpapahayag, yung talagang hindi legit na tinawag ng Diyos. Ito yung mga nadatnan lang ng salita ng Diyos. Hindi talaga sila yung pinanggagalingan ng salita ng Diyos. Kasi yung nadatnan lang, ibig sabihin,
tinuro lang sa kanila, dinatnan lang sila ng salita ng Diyos. Kaya nga sabi nga ni Apostol dito sa aklat ng unang Juan, kapag tayo po ay nananaham na po sa atin ng Espiritu, hindi na po tayo maaring turuan ng kahit na sino. Sapagkat ang Espiritong nananahan sa atin, yun ang magtuturo eh. Pakinggan natin dito sa aklat ng unang Juan, chapter 1, verse 27. Ayan. Ayan. Pakinggan po ninyo. Ang Espiritu'y pinagkaloob na ni Kristo sa inyo, at habang siya'y nananatili sa inyo, hindi na kailangan turuan kayo ni numan. Ang Espiritu ang nagtuturo sa inyo sa lahat ng bagay, at totoo ang itinuturo niya. Hindi kasinungalingan, at hindi tulad ng itinuturo ng Espiritu. Manatili kayo kay Kristo. Ayan ang itinuturo niya. Kaya manatili tayo kay Kristo at mananatili din sa atin ang Espiritong ito. At ito ang magtuturo po sa mga tao na pinagkatiwalaan ang salita ng Diyos. Hindi yung tinuruan lang ng tao. Kasi iba po yung tinuruan, yung didatnan lang ng salita, at iba yung pinanggagalingan ng salita. Kasi katulad ko po, hindi naman ako dinatnan ng salita, kung hindi pinanggagalingan, sapagkat wala naman pong nagturo sa akin eh. Wala pong nagturo sa akin upang magpahayag, kung hindi nanggagaling po sa Espiritu, nanggagaling po ang salita na pinapahayag ko po sa inyo ay nagmumula sa Panginoon. Katulad nga doon sa tinungayan natin sa aklat ng 1 chapter 16, 13 hanggang 14. Ayan po. Kaya magkaiba po yung dinatnan ng salita at saka yung pinanggagalingan. Ayan po. Kasi yung dinatnan ka lang, maaring may sanga-sanga na yan. Ayan. Parang punong kahoy, may sanga-sanga na. Ayan. Kaya hindi na totoo yun. Hindi na legit. Ayan. Pero maaring nagpapahayag pa rin siya ng salita ng Diyos. Kaya lang, may iba-iba ng may, kumbaga may halo na, kumbaga sa pulot-pukyutan, hindi na natural. Ayan. Kasi turo ng tao yun eh. Iba yung turo ng Panginoon at iba yung talagang nagmumula sa Panginoon, sapagkat walang bawas, walang kulang po yun. Yung mga nagtuturo na dinatnan lang ng salita ng Diyos, yan po marami ng hocus-pocus yan para mapaganda lamang ang salita. So yun lamang po mga brothers and sisters, sana po ay magbigay sa inyong buhay ng inspirasyon at ng bagong buhay, bagong pagkatao, bagong nilalang, ang mabuting balita ng Panginoong Hesus. At sana po ay isabuhay po natin ito, ganapin po natin. Huwag lamang po maging tagapakinig tayo, upang nang sa ganun mapagharian po tayo at maging alagad tayo ng Panginoon. Kaya nga sabi nga ng Panginoon dito sa aklat ng Revelation chapter 22:14, blessed are they that do His commandment. Ayan. Because that they may have right to the tree of life and may enter in through the gates into the city. Ayan po mga brothers and sisters, saan man kayo naroroon, sa apat na sulok ng daigdig na ito, laging samot dalangin ko sa Diyos Ama, Diyos Anak, sumain nyo ang pagpapala ng Panginoon. Sumain nyo ang kapayapaan ng Panginoong Yesus. Ayan, saan man kayo naroroon, at sa buhay po ninyo ang mga aral ng Panginoon. Hanggang sa muli, brothers and sisters, God bless you all.
Thank you, Lord. Thank you, Jesus.